Welcome back to our channel. Sa mga interesado sa Philippine Defense Modernization, may panibagong update tayo tungkol sa Pandar 2 8x8 wheeled tanks na parte ng Elbit Systems Light Tank Acquisition Project. Pero teka, delayed pa rin? Alamin natin ang buong istorya. Pero bago tayo magsimula, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at paglaban sa maling impormasyon. Noong in-announce ang Elbit Systems Light Tank Acquisition Project, ang Philippine Army ay nag-order ng kabuuang 30 light tanks, combination ng tracked at wheeled variants. Kasama dito ang 10 Pandar 2 8x8 wheeled armored vehicles, na dapat ay bahagi ng Rapid Deployment Force ng ating Army. Ang Pandar 2 ay originally Austrian in origin, pero ngayon, Czech Republic na ang gumagawa nito sa ilalim ng TDV o Tatry Defense Vehicle, bahagi ng Czechoslovak Group. Alam nyo ba, ang Pandar 2 platform ay hindi lang basta armored vehicle, isa itong modular combat vehicle. Ibig sabihin, pwede itong i-configure depende sa mission. Maaaring gawing infantry fighting vehicle, IFV, command and control variant, ambulance, or reconnaissance version. Kaya flexible siya sa iba't ibang combat and non-combat roles. Sa configuration ng Pilipinas, ang Pandar 2 ay in order bilang fire support vehicle, may 105 mm gun na kapareho sa mga track light tanks, pero nasa wheeled platform. Ang ganitong setup ay nagbibigay ng heavy firepower sa mas mabilis at mas maneuverable na sasakyan. Bukod dito, ang Pandar 2 ay may amphibious capabilities, na perfect para sa geography natin. Kapag properly equipped, pwede siyang tumawid ng ilog o shallow waters, isang malaking advantage sa disaster response at military operations sa island provinces. Isa pa sa mga key features ay ang high level of protection. May STANAG Level 4 armor siya, na kayang tumanggap ng 14.5 mm armor-piercing rounds at IED blasts. At dahil sa modular armor, pwedeng dagdagan pa ang protection kung kailangan. In terms of mobility, ang Pandar 2 ay may independent suspension system at all-wheel drive configuration. Kaya kahit medyo rugged o muddy terrain, kaya niyang lusutan. At dahil wheeled siya, mas mababa ang maintenance cost kumpara sa tracked vehicles, perfect para sa long-term use. Ngayon, habang pinag-uusapan natin ang Pandar Evo, interesting din na banggitin na maraming lessons learned mula sa paggamit ng Pandar 2 sa ibang bansa tulad ng Czech Republic at Indonesia. Sa mga reports, nakita na effective ito for peacekeeping missions, urban patrols, and quick strike operations. In fact, ang Indonesia ay gumagamit ng locally assembled Pandar 2 variant na tinatawag nilang Cobra, under collaboration with PT Pindad. Isipin nyo kung someday, magkaroon din tayo ng joint production or assembly dito sa Pilipinas under the Self-Reliant Defense Posture or SRDP program. Kung mapag-uusapan sa future, baka maging stepping stone ang Pandar 2 para sa local vehicle assembly industry, gaya ng ginagawa ng Indonesia at Thailand. Kaya habang delayed pa ang unit delivery, magandang opportunity ito para pag-isipan kung paano mas ma-maximize ang platform, hindi lang bilang armored vehicle, kundi bilang economic and industrial enabler para sa Pilipinas. Ayon sa ulat ng isang Czech-based defense news outlet, as of May 2025, nasa production stage pa rin ang 10 Pandar 2 para sa Pilipinas. Ibig sabihin, wala pa ring actual delivery na nangyayari. So bakit natatagalan? Posibleng may kinalaman sa customization requests ng AFP, o baka naman may supply chain issues. Alam naman natin, medyo mabusisi ang military procurement, lalo na pag foreign source. Pero ang good news, completely made in the Czech Republic na ang Pandar series, meaning, mas mabilis ang production capability ngayon, at ginagamit na rin ng ibang bansa tulad ng Indonesia. Habang inaantay pa natin ang Pandar 2, heto naman ang bagong pasabog ng Czech defense industry, ang Pandar 8x8 Evo, o Evolution variant. E-unveil ito sa May 28, 2025, ayon sa Czechoslovak Group. Ito ang next generation version ng Pandar 2, pinahusay na armor, mas advanced na electronics, at siguro mas powerful na weapon system. Ini-expect na may export potential ito, at malamang ay ino-offer na rin sa mga dating customers nila, kasama na riyan ang Pilipinas.
Pero ang tanong, interesado pa kaya ang AFP? O stick muna tayo sa Pandar 2 na di pa nga na-deliver? Bakit nga ba importante ang wheeled armored vehicles tulad ng Pandar 2? Sa isang archipelagic country tulad natin, kailangan natin ng highly mobile at air-transportable na armored units. Ideal ang Pandar 2 sa urban and semi-urban warfare, lalo na sa Mindanao or sa mga quick deployment scenarios. Hindi siya kasing bigat ng track tanks, pero may sapat itong firepower, protection, at mobility. Plus, mas madaling i-maintain kumpara sa mas mabibigat na MB. Kaya kung gusto nating i-modernize pa ang ating Rapid Deployment Force or Mechanized Infantry Division, worth considering pa rin ang mga ganitong platform. Sa ngayon, wala pang official statement ang Philippine Army kung interesado sila sa EVO variant. Pero, kung ipagpalagay natin na delayed pa ang Pandar 2, baka magandang pagkakataon na ito para i-consider ang upgrade. Imagine, kung almost same platform pero mas advanced ang capabilities, baka mas sulit in the long run. Isa pa sa mga dapat i-consider ng AFP ay kung paano ginagamit ng ibang ASEAN countries ang ganitong klase ng armored vehicle sa kanilang national defense strategies. Halimbawa, ang Thailand ay gumagamit ng similar wheeled platforms para sa kanilang border defense operations at quick reaction forces dahil mas mabilis ang deployment at hindi ganoon ka-dependent sa logistics chain tulad ng main battle tanks. Sa doctrinal perspective, ang mga 8x8 wheeled fire support vehicles tulad ng Pandar 2 ay swak sa tinatawag na network battlefield. Kapag naka-integrate sa drone surveillance, command and control systems, at mobile infantry, nagiging game changer sila sa rapid mechanized warfare, lalo na sa maritime heavy regions gaya ng Pilipinas. May potential din ang Pandar platform na tumanggap ng future upgrades tulad ng Active Protection Systems, APS, RCWS, remote-controlled weapon stations, at integrated battlefield sensors. Ang EVO variant nga ay inaasahang mas compatible sa ganitong klaseng high-tech upgrades dahil sa open architecture design. Kung seryoso ang Pilipinas sa long-term modernization at sa self-reliant defense posture, pwedeng pag-isipan ang pagbuo ng Pandar-based variants para sa ibang roles, gaya ng signal jamming, mobile command posts, o combat ambulances. Mas malawak ang application, mas justified ang investment. Ang hamon lang dyan, budget. Kung may space pa sa Horizon 3 phase ng AFP Modernization Program, baka pwedeng isingit. Sa kabuuan, habang nasa production pa ang Pandar 2 8x8 tanks ng Pilipinas, interesting din na bantayan ang development ng bagong EVO variant. This could shape future acquisitions ng ating Army. Anong tingin nyo? Dapat ba i-push na lang muna ang Pandar 2 kahit delayed, o maghintay ng EVO? Comment down below and let's start the discussion. This is PH Malaya, maraming salamat sa panonood, and as always, stay informed, stay alert.